Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Araling Panlipunan 6. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan sa ika-4 na linggo. Tatalakayin natin ang mga paksang aralin mula sa una hanggang ika-5 araw. Ako si Sir Roland mula sa Pascual Villanueva Elementary School. Ako ang iyong magiging tagapagdaloy ng aralin sa linggong ito. Handa ka na bang matuto? Tara na! Ang ating most essential learning competencies sa linggong ito ay natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinakaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Para sa ating mga tiyak na layunin sa linggong ito, tatalakayin natin ang mga programang ipinatupad mula kay Pangulong Manuel A. Roxas, Elpidio Arquirino at kay Ramon Magsaysay. At aalamin din natin kung ano yung mga programa na dapat nating pahalagahan sa kanilang panunungkulan. So ngayon, handa na ba kayong makinig? Tara at pag-usapan na natin ang unang araw. Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Pagmasdang mabuti, siya ay Pangulo ng Bansang Pilipinas noong ikatlong Republika. Ano kaya ang ginampanan niyang tungkulin? Siya ay walang iba kundi Tama, siya si Manuel Acuña Roxas. Siya ang ikatlo at huling Pangulo ng Commonwealth. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1948. Ngayon, atin ang isa-isahin ang mga programa at patakaran ni Pangulong Manuel A. Roxas. Treaty of General Relations mula ika-4 ng Hulyo 1946. Isa sa mga kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at United States. Isinasaad dito ang pagpapahalaga sa bansang Pilipinas at ang pag-alis ng kapangyarihan at karapatan ng United States na makialam sa pangangasiwa, pagsakop o pagkontrol sa teritoryo at mga mamamayan sa bansa. Ikalawa sa programa ni Pangulong Roxas, Rehabilitation Act. Ang Rehabilitation Act ay tulong na ibinigay ng Amerika na ginamit sa pagpapagawa ng mga nasirang gusali, daan, tulay at mga daungan. Kasama rin sa pagpapaunlad ng ekonomiya ang pagkakaroon ng kuryente, pagpapalaganap ng pag-aaral bokasyonal, at ang pagpapautang ng mga magsasaka. Ang ikatlo ay parity rights. Ito ang nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at mga Amerikano na malinang ang mga likas yaman na pinagkukunan tulad ng lupang sakahan, pagmimina, pagtutroso, kasama na ang mga kapakinabangang mula sa tubig, mineral, karbon, at petrolyo at iba pang likas na yaman ng Pilipinas. Ang ika-4 na programa at patakaran na pinatupad ni Pangulong Roxas ay tungkol sa War Surplus Agreement. Ano ba ang nilalaman ng War Surplus Agreement? Tinatadhana nito na ang lahat ng ari-ariang naiwan ng natapos na ikalawang digmaang pandaigdig ay pag-aari ng Pilipinas. Ang halagang katumbas ng mga ito matapos ipagbili ay gagamitin sa rehabilitasyon ng mga nawasak ng nasabing digmaan.
Ikalima, Military Base Agreement. Ano ang nilalaman nito? Ito'y pagbibigay pahintulot sa paggamit ng ilang lugar sa bansa bilang base militar ng mga Amerikano. Ano-ano ang mga lugar na ito na ginawang base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas? Tama, isa rito ang Camp John Hay sa Baguio, Sangley Point sa Cavite, Poro Point sa San Fernando, Subic Naval Base sa Olongapo, Zambales, at Clark Airfield sa Angeles, Pampanga. At ang ika-anim, Military Assistance Agreement. Para saan ang Military Assistance Agreement? Binigyan daan nito ang pagkakatatag ng Joint U.S. Military Advisory Group o tinatawag na JUSMAG. Ito ay nagtatalaga ng kinatawan mula sa hanay ng mga sundalong Amerikano upang magbahagi ng kaalaman sa estratehiya, pamamaraan, taktika, at pagsasanay ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ngayon, dumako naman tayo sa mga korporasyon o samahang itinatag sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rojas. Una na rito ang NARIC o National Rice and Corn Corporation. Naitatag din ang NACOCO, National Coconut Corporation. Nariyan din ang NAFCO o National Abaca and Other Fibers Corporation at ang NTC na National Tobacco Corporation. Ang mga nasabing korporasyon ay itinatag upang tulungan ang mga magsasaka para magkaroon ng magandang kita para sa kanilang kabuhayan. Mga bata, narinig niyo na ba ang salitang RFC? Ito ang Rehabilitation Finance Corporation. Ito ay tinatag din sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rojas. Ito ay mas kilala ngayon bilang DBP or Development Bank of the Philippines. Bakit tinatag ang RFC? Upang tulungan ang mga tao at ang mga pribadong kumpanyang makapagsimula muli at makapagpanibagong buhay pagkatapos ng digmaan. O ayan, natapos yun na ang unang araw. Ngayon, dumako naman tayo para sa ikalawang araw. Ang tiyak na layunin natin ay napahalagahan ang mga programang ipinatupad ni dating Pangulong Manuel A. Rojas sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinakaharap ng bansa. Si Pangulong Rojas ang ikatlo at ang huling Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Kabilang sa kanyang mga ipinagmamalaki ay ang pagsusulong ng industriya, pagpapaunlad ng mga magsasaka, at pangangalakal sa Pilipinas. Sa katunayan, ang kanyang programa at patakaran ay nagsanga sa dalawang layunin. Ano-ano ito? Una, ang pagpapalaki ng produksyon. At ang ikalawa ay ang muling pagbangon ng mga industriyang nawasak ng nakaraang digmaan. Nagbigay din siya ng ilang mga solusyon sa problema, lalo na sa problema ng ekonomiya ng bansa. At ilan ang mga sumusunod. Una, pagsasaayos ng elektrifikasyon. Alam naman natin na malaki ang maitutulong ng kuryente sa lahat ng uri ng industriya. Pangalawa, pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal. Ito ay makakatulong lalong-lalo na sa mga Pilipinong nasa edad na maaaring makagawa ng mga hanap buhay na madaling kumita. Katlo, pagtatatag
ng kaluwagan sa pagpapautang. Ito ay upang maengganyo ang mga Pilipinong magtayo at maghanap buhay. Ilan pa sa mga solusyon sa problema ng ekonomiya ng bansa ang ibinigay ng pamahalaan ni Rojas. Paghimok sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas at ang pagsisiyasat sa mga likas na yaman ng bansa na humantong sa pagmumungkahi na kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinang sa likas na yaman ng Pilipinas. Bunsod ng mga pangyayari ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalong napatibay ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas. At ilan sa mga programa at kasunduan na nilagdaan noon ay ang pagpapanatili ng mabuting relasyon ng Amerika at Pilipinas. Pagpapatayo ng mga base militar ng Amerikano sa bansa. Pagtiyak sa alalay na tulong ng Amerika sa bansang Pilipinas sa panahon ng digmaan. Pagpapatibay sa parity rights na dumaan pa sa isang plebisito noong 11 ng Marso 1947 na nagbigay sa Estados Unidos ng pantay na karapatang gumamit at luminang sa yamang likas ng Pilipinas. At ang pagpapatibay ng Philippine Currency Act na nagsasabing ang Amerika ang kokontrol sa pagpapanatili ng halaga ng ating pananalapi. O ayan, natapos na natin ang ikalawang araw. Dumako naman tayo sa tiyak na layunin na ikatlong araw. Naisa-isa ang mga programang ipinatupad ni dating Pangulong Elpidio R. Quirino sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinakaharap ng bansa mula 1948 hanggang 1953. Pagmasdan ng larawan. Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Ano kaya ang ginampanan niyang tungkulin? Tama, siya si Elpidio R. Quirino. Siya lamang ang humalili kay Pangulong Manuel Rojas noong 1948. Pero nahalal din siya bilang ikalawang Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas mula 1949 hanggang 1953. Pag-usapan natin ngayon ang mga programa at patakaran na ipinatupad ni Pangulong Elpidio Quirino. Una, pagpapaunlad ng kabuhayan. Sa pagpapaunlad sa sistema ng patubig o irigasyon sa buong bansa na kailangan sa pagsasaka. Ito ay pinagtuon ng pansin ni Pangulong Quirino upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim. Pagpapagawa ng mga lansangan upang mapabilis ang sistema ng transportasyon, partikular na ang farm-to-market roads. Pagtatatag ng President's Action Committee on Social Amelioration o PAKSA upang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap na mamamayan. Itinatag din niya ang Agricultural Credit Cooperative Financing Administration or ACCFA. Ito ang mamamahala sa pagpapautang sa mga magsasaka at pagtitinda ng produktong inani. Nagpatayo rin siya ng mga bangkong rural o rural banks na ang layunin ay magpautang ng kapital sa mga magsasaka. Nagpalabas din siya ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ikalawa sa mga programa ni Pangulong Quirino ay ang pagsugpo sa paglaganap ng komunismo. Upang masolusyonan ang suliranin hinggil sa banta ng komunismo,
Sinikap ng administrasyon ni Quirino na makipag-ugnayan sa maraming bansa. Sa panahon ni Quirino, nangyari ang unang pagpupulong ng mga bansang Asyano na dinaluhan ng Indonesia, Thailand, Taiwan, Timog Korea, India, Australia at Pilipinas upang pag-usapan ang pagpigil sa paglaganap ng komunismo sa Asya. Nanatiling aktibo ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations o samahang nagkakaisang bansa. Ikatlo, pagharap ng suliranin sa mga hook o tinatawag nating hook balahap. Isa sa mga ginawang hakbang ni Quirino upang magsugpo ang paglaganap ng pananalasa ng mga hook sa bansa ay ang pagbibigay niya ng amnestiya sa mga kasapi ng hook na magsusuko ng kanilang mga sandata sa loob ng 50 araw. Sa tulong ni Ramon Magsaysay, na siyang kalihim ng tanggulang pambansa, ay unti-unti niyang napasuko ang mga hook. Sa pamamagitan ng programang Economic Development Corporation o EDCOR, ang lahat ng nagkusang magbabalik ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lupang masasaka na sapat upang makapagsimulang muli ng mapayapang buhay. At natapos natin ang ikatatlong araw. Ngayon, idiretso na natin ang tiyak na layunin para sa ika-4 na araw. Napahalagahan ang mga programang ipinatupad ni dating Pangulong Quirino sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng bansa. Isa sa pangunahing problema noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Quirino ay ang usapin tungkol sa mga miyembro ng HOK. Kaya sa kanyang paghahangad na makipag-unawaan sa mga HOK, ipinadala niya ang kanyang kapatid na si Judge Antonio Quirino upang makipag-ugnayan at makipag-usap kay Luis Taruk. Sino ba si Luis Taruk? Siya ang pinuno ng mga HOK. Ang Pangulong Quirino ay naniniwalang dapat himukin ang HOK upang makapagbalik buhay at maging mapayapa. Ang pulong ng dalawa ay inayos noong ika-6 ng Hunyo 1948 at nagharap nga sina Luis Taruk at si Judge Antonio Quirino sa isang baryo. Naging lihim ang pag-uusap ng dalawa. Ang kasama lamang ay ang mamahayag ng Manila Chronicle na si Solyanco at ang potograpo ng pahayagan, sapagkat ayon kay Quirino, may mga puwersang ayaw magkaroon ng pagkakaunawaan ang mga miyembro ng HOK at ang pamahalaan. At noong ngang ika-21 ng Hunyo, matapos magkaroon ng pagkakaunawaan sina Quirino at Taruk, si Taruk ay nagtungo sa Maynila at nakipagkita kay Pangulong Elpidio Quirino. Napagkasunduan na magbibigay ng amnestiya ang Pangulong Quirino sa mga HOK na nakagawa ng krimeng kaugnay ng sedisyon, rebelyon at paglaban at di pagsunod sa mga may kapangyarihan. Ngunit muling nagbalik sa pakikipaglaban ang mga HOK. At dahil dito, isang kongresista mula sa Zambales na dati ring miyembro nila sa gerilya ang hinirang bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Siya ay si Ramon Magsaysay. Sumapi siya sa puwersang militar ng pamahalaan sa kampanya laban sa mga HOK. Nakapagpahina sa kilusan ang pagsuko ni Luis Taruk noong ika-16 ng Mayo 1954.
Pag-usapan naman natin ngayon ang mga programa ni Pangulong Quirino. Una, Paksa o Presidential Action Committee on Social Amelioration. Ito ay itinatag upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Pangalawa, Agricultural Credit and Cooperative Financing Administration or ACCFA upang makatulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapautang at pagtatayo ng kooperatiba at nagtatag rin siya ng mga bangkong rural upang mapabilis ang pagpapautang sa mamayan sa mga lalawigan. Bagamat sagana ang Pilipinas dahil sa pamumuhunan ng mga dayuhan, marami ang naghihikahos dahil sa mababang halaga ng piso. Ang sahod ng mga manggagawa ay hindi rin sapat upang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pinagtibay noong 1954 ang Minimum Wage Law. At para sa ikalimang araw ng ating talakayan, naiisa-isa ang mga programang ipinatupad ni dating Pangulong Ramon Magsaysay sa pagtugon ng mga suliranin at hamong kinakaharap ng bansa mula 1953 hanggang 1957. Mga bata, nakikilala niyo ba kung sino si Ramon Magsaysay? Tama! Siya ang ikatatlong Pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Siya ay nanumpa sa Luneta noong ika-30 ng Disyembre 1953. Siya ang tanging Pangulong nagbukas ng pintuan ng Malacanang para sa lahat ng mamayan. Kaya siya tinaguriang Kampiyon ng Masang Pilipino at Kampiyon ng Demokrasya. Yan si Ramon Magsaysay. Atin namang pag-usapan ang mga patakaran at programa ni Pangulong Ramon Magsaysay. Una, pinagtibay niya ang Land Tenure Reform Law, kung saan itinatadhana nito ang paghahati-hati ng malalaking asyenda para bilhin ng pamahalaan upang maipamahagi ng hulugan sa mga kasama o tenant nito. Pangalawa, pagpapatayo ng mga poso o yung tinatawag nating artesian wells. Ito yung mga patubig upang pabilis ang pag-unlad ng mga baryo. Ikatlo, pagkakatatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA upang maisaayos at mapadali ang pamamahagi ng mga lupaing pambayan sa mga mamayang nagnanais na magkaroon ng sariling lupa. Ika-4, itinaguyod din ni Magsaysay ang Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA upang makabili ang mga magsasaka ng kanilang sariling kagamitan para sa pagsasaka. Kalima, pinagtibay niya ang batas na kilala sa tawag na Social Security Act o Batas sa Katatagang Panlipunan na kung saan ang lahat ng mga kawani at manggagawa ng mga korporasyon ay dapat maging kasapi upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa na magtatag ng unyon. Sumunod ang pagpapalawak ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsusuot ng barong Tagalog at paggamit ng wikang Filipino. Sumunod, pagdaraos ng Manila International Conference noong 1954 na naging daan sa pagtatatag ng SEATO o Southeast Asian Treaty Organization. Ikawalo, ang paglagda sa kasunduang Laurel-Langley Act noong Disyembre 15, 1954 na nagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ika-9,
ang paglagda sa Reparations Agreement ng Japan bilang kabayaran sa pinsalang natamo ng bansa noong panahon ng digmaan na tinatayang may 800 milyong dolyar ang halaga. Ika-10, pagpapatuloy ng mga programa ng Economic Development Corporation o EDCOR sa Isabela at General Santos upang mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay ang mga sumukong kasapi ng hukbalahap. At ang huli, paglulunsad ng pananaliksik ukol sa makabagong sistema ng pagsasaka at bagong uri ng binhi tulad ng masagana. Ngunit ang mabuting simula ni Pangulong Magsaysay ay hindi nagpatuloy dahil sa kanyang biglaang pagkamatay. Bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya sa bundok manunggal sa Cebu noong Marso 17, 1957. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nabigyan linaw natin ang inyong paksang aralin sa linggong ito. Maaari nyo nang sagutan ang inyong module at kung hindi nyo gano'ng nakawaan, maaari nyo itong balikan. Muli, maraming salamat. Ito si Sir Roland mula sa Pascual Villanueva Elementary School. Happy learning!